Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang batas ng Islam, ang Sharia, ay kung bibigyan natin ito ng panahon na maunawaan natin, ay napakaganda. Sa pamamagitan ng Sharia, batas ng Islam ay lahat ay itinuturo sa atin, sa komunidad, sa mga tao, kahit sa pagkikita natin sa ating mga kapatiran o pagkasalubong sa mga kapatiran, ay tinuturuan tayo ng Sharia, tinuturuan tayo ng batas ng Islam. At pinapaingat sa atin, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, na huwag sumubra. Alam natin yung ginagawa natin, alam natin yung sinasabi natin, at isasagawa natin ito ng tamang-tama. Lagi nating paalalahanan ang ating mga sarili. Hindi lamang sinasabi sa mga tao na pinaalalahanan natin ang ating mga sarili, kundi gagawin natin ito sa ating mga sarili, mga kapatid. I-implement natin ito sa ating mga sarili. Concern tayo sa ating mga sarili. Huwag nating sabihin na concern tayo sa iba kung hindi naman tayo concern sa ating mga sarili. Unahin natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Sikapin natin na ano yung mga dapat nating matutunan. Ang mga obligasyon natin araw-araw, ang mga obligasyon natin bilang Muslim, sikapin natin ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kasi minsan ang akala natin ay marunong tayo, ang akala natin ay magaling tayo, at gusto nating ibahagi sa mga tao, pinapakita natin na concern tayo sa mga tao, pero ang sarili pala natin ay nakakaligtaan natin. Sa mga maliliit na bagay ay hindi natin alam ano ang mga patakaran, ano ang mga rules niya ito sa ating pananampalatayang Islam, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa naisalaysay ni Anas bin Malik na mayroong isang lalaki na nagtanong. Qala rajulun, nagtanong ang isang lalaki, Ya Rasulallah, usugo ng Allah, ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayanhani lahu. Ang isang lalaki mula sa amin na makatagpo niya o magkita sila ng kanyang kapatid. Ibig sabihin ay kapatid sa pananampalataya o kaya ay kaibigan. Ayanhani lahu. Anong ibig sabihin ng ayanhani lahu? Yanhani, ibig sabihin yung pagbaba ng tao sa kanyang ulo, nakasama ang kanyang likod bilang respeto o bilang pagpapakumbaba. Ganun ba sabi niyang dapat gawin ng isang tao kapag nakatagpo niya yung kanyang kapatid, yung kanyang kaibigan? Ibababa niya ang kanyang ulo kasama ang kanyang likod bilang respeto, bilang paggalang. Anong sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala la. Sinabi niya, hindi. Anong hindi? Hindi dapat nagawin ng isang tao, isang Muslim, na kapag nakatagpo niya ang kanyang kapatid o ang kanyang kaibigan, na ibaba niya ang kanyang ulo, kasama ang kanyang likod, bilang pagrespeto. Qala fayaltazimuhu wa yuqabbiluhu. Sinabi naman ng lalaki, mananatili ba siya? Fayaltazimuhu, ibig sabihin ay yadumuhu ila sadrihi. Pag nakatagpo niya ba ang kanyang kapatid o ang kanyang kaibigan, ay yayakapin ba niya? Yayakapin ba niya? Wa yuqabbiluhu, at hahalikan niya? Qala la. Sinabi ng propeta, hindi. Hindi rin marapat sa isang tao na kapag nakatagpo niya yung kanyang kapatid o kanyang kaibigan, ay yayakapin na niya o kaya ay hahalikan niya. Dito sa puntong ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ay ipinaliwanag ng mga ulama, mga pantas, na ito yung
lagi mong nakatagpo yung tao, yayakapin mo na. Kahit saan mo makita, yayakapin mo na. Maliban, sabi ng mga pantas, kung nakatagpo mo yung tao na, nalimbawa, galing sa malayong lugar o galing sa paglalakbay, ay yayakapin mo. Pero yung araw-araw na magkita kayo, isang araw, 2 araw, 1 linggo, magkita kayo, 1 buwan, magkita kayo, yung lagi ng magyakap, hindi yung katuruan sa pananampalatayang Islam. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah, 2 araw hindi natin makita, yakapan na. 3 araw hindi naman makita, yakapan na. 1 araw hindi makita, yakapan. Minsan kanina lang hindi nakita, tapos makita, yakapan na. Hindi yung katuruan sa pananampalatayang Islam. Mismo ang lalaking ito na nagtanong, mismo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yayakapin ba niya kapag nakatagpo niya ang kanyang kapatid o ang kanyang kaibigan? O kaya ay hahalikan niya? Sabi niya, qala la. Sinabi ng propeta, hindi. Qala, fayakhudhu biyadihi wa yusafihuhu. Kukunin niya. Sabi ng lalaking ito na nagtanong kay propeta, pangatlong tanong niya, anong gagawin niya? Kukunin niya ang kanyang kamay at kukumustahin niya. Yung pagkumusta, no? Pagkumusta ng kamay. Qala na'am. Sinabi ng propeta, oo. Yun ang gagawin niya. Pag nagkita kayo sa iyong kapatid, o kaya ay nagkatagpo kayo sa iyong kaibigan, ay ibig sabihin, kumustahan. Ha? At kasama na doon yung aral, maraming mga hadith na ibig sabihin ay magkaroon ng pagbabati, ang ibig sabihin ay kapayapaan. Assalamualaikum, ibig sabihin ay pagkakaroon ng pagbabati sa isa't isa. Yun, pagkukumustahan. Itong pagkukumustahan, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, anuman ang mga tradisyon ng pagkukumustahan natin, minsan ay masikip ang pagkumustahan natin, minsan ay maluwag, minsan ay kalahati, minsan ay 1/3. Baka may mga dahilan. Mainam na kumpleto yung pagkumustahan, pero kung hindi makumpleto yung mga kamay, yung mga palad natin sa pagkumustahan, huwag nating bigyan ng ibig sabihin ay masamang kahulugan o kaya ay maling kahulugan o kaya ano man dyan, kasi hindi natin alam. Lahat ng mga gagawin natin, mga kapatid, ito, maingat tayo sa lahat ng mga galaw natin, lahat ng mga kilos natin, lahat ng mga pananalita natin, kailangan sasabayan natin ng hikmah. Anong ibig sabihin ng hikmah? Mayroon tayong wisdom. Pag mayroong nangyari, isipin mo na, ikaw na yung magbigay ng kasagutan. Kasi magtatanong man yung sarili mo, bakit ganun? Ikaw na ang magbigay ng mga maraming mga kasagutan para maunawaan mo. Baka ganito, baka may sakit yung palad niya, baka ganito, ganon. So, maraming ibibigay natin na ibig sabihin na mga kahulugan at huwag nating bigyan ng ibig sabihin na negative. Kasi kung negative na talaga, ay hindi ka na niya kukumustahin. Pero no, makatagpo mo yung isang lalaki o makasalubong mo yung isang tao na hindi mo gusto, ay malayo pa lang, ililihis ka na sa kabila. Anong dahilan kung bakit hindi dapat na ibaba natin ang ating ulo o hindi dapat ibaba natin ang ating likod sa pag nakatagpo natin ang ating kapatid o ang ating kaibigan? Kasi ito ay nahuhulog sa ibig sabihin ay pagruko. Ibig sabihin na yung pagruko natin na dapat na isagawa natin ang pagruko para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isasagawa natin ang pagruko, isasagawa natin ang pagsujud para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, huwag tayong agad-agad maghatol sa ating kapwa, mga kapatid. Hatulan muna natin ang ating mga sarili. Kasi si Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kuwintahin ninyo ang inyong mga sarili. Ano ba ang inyong mga nagawa? Qabla an tuhasabu, bago pa dumating ang panahon ng pagkwenta sa inyo. Kasi darating ang panahon na kukwentahin kayo. Bakit ang galing-galing natin? Kinukwenta natin ang ating kapwa. Si ganito ay ganon, si ganito ay ganon, si ganon ay ganon. So ang dami natin kinukwenta. Bakit hindi natin kukwentahin ang ating mga sarili, mga kapatid na nananampalataya sa Allah? Tandaan natin, mga kapatid, ang pagruko natin, ang pagsujud natin ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ito ay ibadah. Isa sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isalaysay na hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
man raka'a rak'atan aw sajada sajdatan rufi'a biha darajah wa huttat anhu biha khati'ah. Sino mang magruku, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magruku ng isang ruku lang, o kaya ay magsujud ng isang sujud lang, rufi'a biha darajah, ay itataas ng Allah dahil sa kanyang pagruku ng isang ruku lang, o kaya ay dahil sa kanyang pagsujud ng isang sujud lang, darajah. Ibig sabihin ay antas. Itataas ang kanyang antas. Wa huttat anhu biha khati'ah, at buburahin sa kanya. Buburahin sa kanya dahil lang sa kanyang pagruku, dahil lang sa kanyang pagsujud. Isa lang buburahin sa kanya ang kanyang kamalian o ang kanyang ibig sabihin ay kasalanan. Gawin natin na maging matatag tayo sa ating pananampalatayang Islam, mga kapatid. Magkaroon tayo ng plano. Ano ba ang gusto nating marating? Ano ba ang gusto natin? Tanungin natin ang ating mga sarili. Ilang taon na tayo sa Islam? Ipinanganak tayo na Muslim. Magulang natin Muslim. Tatay, nanay natin Muslim. Lumaki tayo sa Muslim. Pero hanggang gaano kataas, gaano kahaba, gaano kalaki ang narating natin sa larangan ng ating pananampalatayang Islam. Yumakat tayo sa Islam. Ilang pung taon na tayo yumakat sa Islam. Tingnan natin ang ating mga sarili. Hanggang gaano ba kataas, gaano kalaki, gaano kahaba ang ating natutunan sa pananampalatayang Islam. Baka naman hanggang ngayon, ilang pung taon na tayo sa Islam, maging ipinanganak na Muslim o kaya ay mga balik Islam, hanggang ngayon ay mayroon pang hindi pa marunong bumasa ng Quran. Bigyan natin ng panahon ang ating mga sarili na matutunan natin ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Quran, dahil itataas tayo ng Allah sa pamagitan ng kanyang salita, ang banal na Quran, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Dahil dito ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. O kayong mga mananampalataya, iruk'u, magruku kayo, wasjudu, at magsujud kayo, wa'budu rabbakum, at sambahin ninyo ang inyong Panginoon, ang Allah. Magruku para sa Allah, magsujud para sa Allah, magsamba, lahat ng uri o lahat ng klase ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah para sa Allah. Waf'alul khaira, at gumawa kayo ng mga mabuti. Gumawa kayo ng mga mabuti. La'allakum tuflihun, upang kayo ay magtagumpay. Upang kayo ay magtagumpay. Magtagumpay dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, alalahanin natin ang mga batas ng Sharia, mga batas ng ating pananampalatayang Islam, mga kapatid, ay talagang pinong-pino. Wala tayong may kukomment dito, mga kapatid. Kung hindi natin naunawaan, hindi natin naintindihan, hindi dahil sa batas ng Islam, hindi dahil sa Sharia, hindi dahil sa ating relihiyon, kundi dahil sa ating mga sarili. Kasi hindi natin binibigyan ang ating mga sarili ng panahon para maintindihan natin, para maunawaan natin, para matutunan natin, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.